Malimit ka ba sinasaktan ng anak mo? Eh, pang-apat na yan eh. O, kung minsan lasing siya, pero kung minsan hindi po siya lasing, sinasaktan ako. Sige, paliwanag mo sa akin, anong dahilan? Ba't mo sinasaktan ng tatay mo? Maniwala ka sa akin, sir. Lahat ng mga paratang niya po sa akin, walang pawang katotohanan po, sir. Kawawa yung mama ko sa tatay ko. Sa tuwing maglalasing siya noon, ginugulpi niya po palagi. Sinungaling yan, sir. O, 60 years sa pagsama namin ng misis ko. Sinungaling yan. Sa palagay ko, parang desperado siya. Desperado sa? Eh, iniwanan ng misis. Totoo bang, Rodrigo, ginugulpi mo ang tatay mo? Hindi po. Yun ang lagi niya dinadahilan pag gumagawa siya ng kasalanan po. Ako ang tumayo bilang kalakasan ng mama ko. Ako na pag pinagpinto niya sa mga tao dito, ako ang may kasalanan, sinusunto ko siya. Makinig kayo mga ama. Lahat ng ginagawa ninyo, kahit hindi mo ituturo sa anak nyo, kapag nasaksihan na ginagawa ng mga anak nyo, mamanahin ang anak mo. Lapit ako sa bitag dahil malaki ang yung problema ko. Dahil sa ng anak ko nga palagi ako suntukin. So ipabitag ko para masulbad ang problema. Yung palagi ako inasuntok kung sabihin ko nga inhanap ko yung titulo, eh suntukin naman ako. Dahil nga binata siya, malakas ang lawas siya ako, wala kong panalo sa kanya kaya matanda na ako. Senior. Yun ang problema ko, yung titulo nga gintaguan niya at ang motor ko nga ako'y nagbayad sa kumpanya at si mama yung akunin ko ayaw ibigay. Ang problema sa anak na ko, iniwanan sa misis. Tapos pumunta sa amin ng mga magulang. So sa anak mo, mo ganit tatanggapin. Sa simula, okay lang. Pero sa katagalan, iba na ang kilos. Siya naman na maghari-hari sa bahay. So, parang wala na kami sing karapatan sa kanya. Wala si karapatan nga siya ang maghawak ng titulo dahil buhay pa kayo nga mga magulang. So, kung nakon sa nga pilitan nga kunin ko ang titulo, eh, binabantaan ako. So, natatakot ako, na-stress ako, lalo na ang misis ko. Palagi lang umiiyak. Hingi ko sa kay Sir Ben, nga tulungan niya sana ako, maawa naman siya. Yan nga nakarating ko dito. Tutulungan mo naman ako. Dahil ikaw ang dagpanan namin nga mga pobre. Gusto ko ang titulo nga malabas makabalik sa akin. Makakausap natin ngayon sa pamamagitan po ng video call si Tatay Rodrigo mula Agusan del Sur. Magandang umaga sa iyo, Tatay Rodrigo. Magandang umaga po, sir. Okay, kumusta ka naman ngayon, Tatay Rodrigo? Sa mga buti-buti naman kunti yung pakiramdam ko dahil na nakuha ko naman yung misis ko, nayakap ko na. Anong pinagmulaan? Bakit ka sinasaktan? Magulang ka pa naman. Ako, galit na galit ako sa mga anak na salawahan at pagkatapos sinasaktan yung mga magulang. Una sa lahat, labag sa batas ng Diyos. Igalang mo ang mga magulang mo, mahalin mo, hindi mo pwedeng saktan. Pangalawa, may batas na yan. Ang batas niyan kahit sino sa Pilipinas, kapag sinaktan mong matatanda, may kalalagyan ka. Malimit ka ba sinasaktan ng anak mo? Eh, pang-apat na yan eh. Pag siya ba'y nalalasing, tsaka siya nananakit? O, kung minsan lasing siya, pero kung minsan hindi po siya lasing, sinasaktan ako. Paano ka sinasaktan? Yung na-admit yung misis nakin, eh nagalit sa akin kay in-admit ko daw. Eh sinabi ko sa kanya nga hindi siya nag-desisyon mag-admit yung doktor dahil nga gingkuan siya, gin ECG at gin X-ray. Aha. Nagalit siya dahil pinagamot mo? Pina-admit mo? Oo. Anong pakialam niya? Kung pinagagamot mo ang tao, may sakit. Sira ulo naman siguro tong anak mo na to. Baka siguro kailangan malagay sa tamang hulog. Tatanungin muna kita, nung siya ba'y bata, lagi mo sinasaktan tong anak mo na to? Kinakastigo mo na ba? Pinapalo mo? Hindi naman, sir. Okay. Nalagaan ko yan. Hindi ko yan sinasaktan sa maliit pa sila. Sa palagay ko, parang desperado siya. Desperado sa? Eh, iniwanan ng misis. Alam mo, hindi po pwede yung iniwanan siya ng kanyang misis, tagatapos ikaw naman ang ginagawa niyang punching bag. Hindi po pwede yun. Sige, nakikinig sa atin itong si Rodrigo Jr. Nandiyan ka ba? Opo, sir. Okay, sige, paliwanag mo sa akin. Anong dahilan? Ba't mo sinasaktan ng tatay mo? Maniwala ka sa akin, sir. Lahat ng mga paratang niya po sa akin, walang pawang katotohanan po, sir. Simula ko po to sa maliliit pa kami, sir. Ang tagal to tapusin, sir. Pero umpisa ko sa
Simula po sir, matagal wala sa kamay ng mama ko. Iniiwanan niya lagi yung mama ko. Nakita ko hanggat na dumating sa punto na lumaki na ako. Ganun pa rin ginagawa niya. Lumalaya siya pa rin. Hindi nang tumatanggap ng payo yan. Pamaya-maya aalis, lumalayas. 3 buwan magpapakita sa amin. Kami ang bumubuhay sa mama ko noon hanggang ngayon. Kasi lagi siyang nagbibinta ng gamit sa bahay. Tapos pagsusugal niya po, pag uwi niya sa bahay, pamaya-maya, pinapayuhan ko ng mahinaon. Hindi naman nagpapakita ilang linggo. Kung binibistahan lang kami dito ng nanay ko. Hindi ako nag-iinom nung simula ng pandemic kasi ako na po ang nag-alaga ng nanay ko. Nakita ko po yung mga pangyayari, lahat. Kaya nga, tumigil po ako sa trabaho ko dahil nakita ko yung kawawa, yung mama ko sa tatay ko. Ako ang tumayo. Bilang katayuan ng bilay ko dahil masakit. Bakit ka dahil nangyari? Kung mahina yung mama, ginaganyan niya. Kahit ganito na yung nanay ko, nagkasakit. Lahat ng mga hari-harian dito, yung yung sprayer at saka yung rice cooker, bininta niya. Hindi naman yun siya ang may-ari. Yung dalawa po, yun siya. Kaso po sir, siya lang gustong masunod. Kawawa naman yung nanay ko, hindi na pagsalita dahil sa sakit niya. Ako ang tumayo bilang kalakasan ng mama ko. Ako na ang pumapayo sa kanya. Yung galit na galit siya, paglabas dito sa bahay. Ako na pag pinagpinto niya sa mga tao dito. Ako may kasalanan, sinusunto ko siya. Ginugulpi ko siya at saka pinalayas. Siya po. Totoo bang, Rodrigo, ginugulpi mo ang tatay mo? Hindi po. Yun ang laging binadahilan pag gumagawa siya ng kasalanan po. Dati pa noon, narinig ko na yan sa kanya po. Okay, sige, tatanungin kita, Rodrigo. No? Sige. Pinakikinggan kita, nakikinig ako. Sinasaktan ba ng tatay mo ang nanay mo? Opo, ilang beses na po. Paano niya sinasaktan ang nanay mo? Sa tuwing maglalasing siya noon po, ginugulpi niya po palagi. Paano niya ginugulpi ang nanay mo? Yung pinupuntahan siya sa inuman po, pinapauwi, nagagalit po pagdating sa bahay. Ano? Tapos ginugulpi niya po. So, nakita mo, ilang taong ka pa lang nung bata ka noon? Magsi-16 po ako. 16 ka pa lang. Mhm. Opo. Sinong nagbuhay sa nanay mo nung ang tatay mo parang iniiwan kayo? Kung minsan parang pusa, nawawala, tapos babalik, 3 buwan nawawala. Yung mga kapatid ko matatanda po. So, ikaw ba bunso, sa gitna, or panganay? Panglima ko po, parang gitna po. Okay, so anong ginawa ng ibang mga kapatid mo na nakikita nila sa ginagawa ng tatay mo? Hindi lang, pinapayuhan lang po namin. Kaso wala kaming magawa. Siya lang daw masunod dahil porkit ama daw siya. Sabi niya, ama, wala kayong magawa. Okay, yung iba ba mga kapatid mo, ganun din ang sentimiento? Nakikita nila, sinasaktan ng nanay mo, ng tatay mo? Lahat po kami, sir. Ano sinabi ng panganay na babae ninyo sa pananakit ng tatay mo sa nanay mo? Sir, pwede ko po ibigay sa kanya po. Oh, sige. O tay, mag-utro ka na tay. Dili ka na maglayas. Di sa magkinaunsa ayaw ginlibiyai. Di ba gihinan ka na ka? Nga di mo malibiyaan. Gusto di mama na sakit. Biyaan man mo kapila. Nakakabisis nila to ba? Kadaghan na yun. Sa una pagdagmay kami. Sige, okay. Oh, sige. Ayun na paghilak. Ay, mahilak maghihapon ko. Hihiko ko na, okay na. Narinig mo ba, Rodrigo Sr., ang sinasabi ng anak mo? Atong sinasabi mo rito na parang mukha tang bumabaliktad, susumbong ka sa akin. Kami, nag-iimbestiga kami. May katotohanan ba ang sinasabi ng anak mong babaeng panganay at saka anak mong lalaki na gano yung sinasabi? Ikaw daw nang gugulpi sa nanay. Nakikita nila, kaya kung anong ginagawa mo, kung anong kanilang nakikita, yun din ang gagawin nila sa'yo. O anong masasabi mo rito? 2 anak mo mismo nagsasabi na, umiiyak, umagulgol, yung babaeng anak mo na sinusumbong ka rin. Sir. 53. Totoo bang yung asawa mo, ginugulpi mo, kapag nasa kinuman ka, pinauuwi ka, nakikita ng mga anak mo, ginugulpi mo ang asawa mo? Sinungaling yan, sir. 60 years ang pagsama namin ng misis ko. Sinungaling yan. Hindi kami magtagal kung... Okay, sige, ganito ha. Sige, ganito ha. Sinungaling, 2, 2 against 1. Nandyan ba si Rodrigo Jr.? Sir. Nandyan ba ang nanay nyo? Kinuha na po after Christmas po, sir. Kasi Sinong kumuha ng nanay mo? pinagsabihan niya po, inutusan niya po yung kapitan namin dito po, nakunin dito po. Bakit daw kukunin? Ito bang nanay nyo, katabi ngayon ng tatay nyo?
Dito po kami. Dito, Okay, sige. Dito po. Rodrigo, sandali. Rodrigo Jr. Rodrigo Senior, sino yung katabi mo ngayon? Yung misis ko, sir. Pwede ko ba makausap ang misis mo? Usapin ka na. Enriqueta, Sir. dungog mo ko? Oh. Oh, tinuod bang ginaingon ng mga anak nimo na ginakulata ka adto ba adto ng mister nimo kung nahubog siya? Wala. Nga naman ginaingon ng anak nimo kadtong tigulang na anak nimo unya kadtong si Junior na gibiyaan daw mo nitong kitong mister nimo si Rodrigo na sila puyo na sa lola nila. Tinuod ba? Wala, sir. Wala. Wala man. Wala man. So, kinsang gabakak, anak nimo or bana nimo si Rodrigo? Wala man ko kay bado aning nga sistema nga istorya. Unsa ngalan nimo? Hindi kita. Pila ka tuig ka na? Ay, okay. Ingon diha sa bana nimo ay saba diha. Pangutahan ako sa imo di way labot katang mister nimo. Ayaw tanaw sa tanaw sa camera. Dinhi ka tanaw sa ako Unya ginatudluan ka Manila, baka ram bakak. Gusto na ako mutabang sa imo, Henriqueta. Kay naluoy ko sa imo, naluoy ko sa mga anak nimo kadtong bana nimo. Palahubog kunya gasugal daw ingon sa anak nimo. Tinuod ba? Dili man pala hubog ang bana ko. Gainom lang. Dili po. Dili gainom. Wala man gainom na siya. Sugarol, di siya gasugal. Ha? Di siya gasugal. Dili po. Wala sa kasugal. Buutan ang mister nimo, buutan kayo. Dili man siya buutan gid kaayo pero nang wala lang siya naga-apil-apil sa mga ingana ba. No. Kadtong gamay pang mga anak nimo, dapadala ba siya ng kwarta sa inyo? Suporta. Kadtong bana nimo si Rodrigo. O gatag pod. Sa linya ng telepono, si Kapitan Pab Bangilisan. Magandang umaga sa iyo. Gandang sir. Okay. Naririnig mo ba, Kap, kung anong usapan namin dito sa pamilya nitong si Rodrigo at mga anak niya nagsasabi na Yes, sila sir. Yes, pinabayaan? Ano bang totoo rito? Sir, yung issue nila sir is hindi ko kasi masyadong kilala yung mga tao yun kasi mga siguro nasa mga ilang taon pa lang sila dito nakatira sa aming barangay. Oh, nakaabot ba sa barangay ang pananakit? Sir, wala po, hindi po yan nakaabot dito sa barangay sir kaya nagulat ko na lang na bakit po nakarating sa inyong tanggapan na hindi dito nakarating Nagulat ka. Oh, Yes, sir, yes. siguro ako rin nagugulat ako. Baka kasi ginagamit ako ni Rodrigo Senior sa kanyang mga sinasabing maaring wala sa katotohanan o katotohanan. Kaya ikaw kinakausap ka dahil ama ka ng barangay, dapat alam mo to. Sabi mo ilang taon na sila nakatira pagkatapos hindi wala kang alam. Anong alam mo? Sir, itong si Mang Rodrigo, sir, Oh. pagkakilala, sir, ay medyo mapilyo rin itong matandang to. Okay. Sige. Yan. Ingana. Unsa man ang pilyo? Unsang ginahimo nitong pilyo? Unsang ginahimo niya? Baka nalisdan ka mag-Tagalog ba? Sige, magbisaya na kita. Unsa man ginahimo? Pilyo Pilyo ka ning si Rodrigo. Unsang kapilyohan niya ginahimo niya? Kasi nasabi ko na medyo mapilyo yung matanda na to kasi konting kaunting mga diferensya dito sa barangay Oh. ay kaagad yun nagsasat-sat at nagsasabi kung ano-ano. At saka yung Tabian. Marites. Tabian. Unsa man ginatabi ni Rodrigo Senior? Tinuod bang tabi niya o bakak? yung kung ano lang sir, kung ano lang yung masali sa kanyang isipan. Kung naay problema sa utok niya. Murag Mga unsa man? nonsense lang sir, karamihan nonsense lang. Nonsense. Ganito na lang. Kap, ipatawag mo itong si Rodrigo, imbestigahan mo, tatawagan kita sa susunod na mga araw para malaman Opo, mong sir. Opo, sir. katotohanan, ha? Ibabalik ko sila sa iyo, imbestigahan mo. Yes, sir. Humingi rin tayo siguro sir ng recommendation doon sa ating complainant na mag-file ng formal complaint dito po sa ating tanggapan. Ay, ganito, Kap. tigilan mo na yan. Huwag mo pahihirapan na magpa-file ng formal complaint. Yes sir. Kaya Ito nga sa amin, tinatanggap namin, walang formal complaint eh. Mga
proseso, sir. Narinig mo ba ako? Huwag mong gagawin yung gusto mo mangyari, file for, para ka naman pulis na tamad niyan eh. Okay? Kaya karamihan sa gobyerno natin, hindi pinupuntahan ang ating mga mamamayan kasi ang daming rikititos, ang daming bureaucracia, simpleng bagay na pwede naman tanungin para maayos, kinakailan pa mag-file ng formal complaint. Sa ganyan ginagawa mo, hindi lalapit ang mga tao sa inyo. Sa Bitag, walang formal complaint sa amin. Pakikinggan namin, nakikinig kami. Kami sa Bitag, ako si Ben Bitag Tulfo, dahil marunong ako makinig, pinakikinggan ko, at pagkatapos nag-iimbestiga ako, tsaka ako magbabalan sa pag-iimbestiga kung sinong tama o mali. Kaya kita pinatawag. Okay, Kap? Okay, sir. Pati tuloy ikaw na imbestiga. Noted po, sir. Noted okay, po. noted. Okay? Sige, akala ko noti. Okay, noted. Okay, sige. Oy, Rodrigo, makikinig ka ba? Rodrigo. Yes, sir. Okay, sige, ganito na lang. Adto ka dito sa barangay ninyo. Nya, gusto na akong paimbestigahan kamo, pamilya nimo, kung sinong baka, kung sinong ingon ng tinuod. Sabot ka? Opo. O sige. Alright, ganito muna mga boss. Ako ho magsasabi sa inyo, wala pong karapatan ng anak na saktan ang kanilang ama, gaano man kasama ang kanilang ama. Makinig kayo mga ama. Lahat ng ginagawa ninyo, kahit hindi mo ituturo sa anak nyo, kapag nasaksihan ang ginagawa ng mga anak nyo, mamanahin ang anak mo. Nakikita nyo? Kaya may mga magulang, kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw. Ba't ka nagkaganyan? Ang tahanan nila, ang naging dahilan, minana dahil nakita. O simple lang po, hindi ako nangangaral ha. Ako si Ben Bitag Tulfo. Nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, tatak, bitag, ilalabang ka, di ka iiwan.